Ngayon kaharap na ni Pau ang isa sa sumalakay sa kanilang tribo, dali-dali siyang tumakbo at ilagan ang kalaban para kunin ang sandata. Para gantihan ang pumatay sa kanyang ama. Isang maliit na grupo ng mga katutubo ang nanghuhuli ng baboy ramo sa pamamagitan ng paggalaw sa mga puno sa makapal na kagubatan ng gitnang Amerika. Dahan-dahan nilang ginagawa ang paghuli. Sa halip, sila ay nagtutulungan upang mapunta ang hayop sa isang lihim na patibong. Nang matamaan ang baboy ramo, natapos na ang kanilang pagsisikap ng mapatay nila ito. Si Jaguar Pau, ang kanilang batang pinuno, ay dahan-dahang umhipo. Siya ang namamahagi sa karamihan ng karne ng grupo. Blunted. Isa sa mga lalaki na may mga mata ng pag-asa, nagnanais ng puso. Sa halip, natatanggap niya ang pinaka-hindi importante bahagi. Tinutukso siya ng kanyang mga kaibigan, sinasabing makakatulong ito sa kanya na magkaroon ng anak at bago pa niya maunawaan ang biro, kinakain niya ito. Agad siyang naduduwal dahil sa kakaibang lasa. Habang ang iba naman ay nagsisimulang tumawa ng malakas, sumugod si Blunted kay Pau, ngunit mabilis na natapos ang kanilang palalarong away nang pumasok ang ama ni Pau, si Flint Sky. Tahimik na inilipat ni Flint si Blunted sa isang tabi at iniabot sa kanya ang isang peres ng pulang dahon na tinatawag na solenzo. Sinabi niya sa kanya na ang mga dahong ito ay makakatulong sa kanyang fertility. Muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha nang subukan niya itong kainin. Pinigil siya ni Flint ng marahan at ipinaliwanag na ang mga ito ay para ipahid, hindi lunukin. Tumango si Blunted, nakadarama ng pag-asa at bumalik sa grupo. Kasama niya si Pau at unti-unting nawawala ang kanyang atensyon habang sila ay nagtawanan. Sandaling makalipas, narinig ni Pau ang mga yabag sa kabubatan. Huminto ang mga lalaki, tinaas ang kanilang mga ulo at nakinig. Bashagat! Nang sumigaw si Pau, isang tahimik na grupo ng mga hindi pamilyar na katutubo ang lumabas mula sa mga anino. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isang lalaki ang nag-alok ng isda bilang tanda ng kapayapaan, at nagbalik naman si Flint ng baboy bilang paggalang. Nang magbigay ng senyas ang mga dayuhan, mas maraming tao ang lumabas. Hindi mga mangangaso. Isang buong baryo ang gumagalaw, puno ng mga babae, bata, at mga sugatang nakaligtas. Ang kanilang mga katawan ay payat, ang kanilang mga mukha ay waring walang sigla. Tahimik na tinanong ni Pau kung ano ang nangyari, ngunit pinigilan siya ni Flint bago masagot ang tanong. Ipinaliwanag lamang ng mga banyaga na ang kanilang bayan ay nasira. Tinatanggap ni Flint ang kanilang mga salita, ngunit sinasabi sa kanyang mga tauhan na huwag pag-usapan ang kanilang nakita. Nakita ang pagkabahala ng kanyang anak, kalaunan ipinaliwanag ni Flint na ang takot ay isang sakit na madaling kumalat at ayaw niyang makarating ito sa kanilang tribo. Nangako siyang makikipagkita sa mga nakatatanda sa banal na burol sa umaga upang humingi ng gabay mula sa kanilang mga ninuno. Pinapanood ni Pau ang kanyang batang anak na naglalaro ng isang unggoy sa malapit, napapalibutan ng tahimik na buhay at ng isang nagdadalang taong asawa na ngumingiti sa kanya. Blunted, sabik na subukan ng Solenzo, kaya umalis siya at pumunta sa kanyang kubo. Ang biyenan niya ay malakas na naghihikayat sa kanya, sabik magkaapo. Anong bagay ito? Kahanga-hanga. Ilang sandali lamang ang lumipas, sumabog sina Blunted at ang kanyang asawa mula sa kubo, sumisigaw ng hingi ng tubig, ang kanilang mga katawan ay nasusunog mula sa mga Solenzo. Tumatawa ang buong baryo habang gumugulong ang mag-asawa sa paligid, umiinda sa nag-aalab na pakiramdam. Nakitawa na lang din ang mag-asawa. Gabing iyon, bumalik ang kasiyahan sa komunidad. Nag-ipon sila sa paligid ng kampo, sumasayaw at tumatawa sa ilalim ng madilim na kalangitan, hindi alam ang panganib na papalapit sa kanilang tribo. Kinabukasan ng umaga, natutulog si Pau sa isang magulong panaginip. Nakikita niya ang lalaki kahapon na may hawak na tumitibok na puso. Binalaan siya na tumakbo habang may aso na tumahol sa malayo. Ang tunog ay umaabot sa totoong mundo, hinihila si Pau palabas. Patuloy ang tahol ng aso, matalim at hindi mapakali sa tahimik na bukang liwayway. Habang nakikinig si Pau, bigla ang tumigil ang tahol na nag-iwan ng malamig na katahimikan. Lumabas si Pau at napansin ang mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mabilis na papalapit ang mga manlulusob. Ginising niya agad ang kanyang pamilya at tumakbo sila palayo sa kubo bago pa man sila maabutan ng kaguluhan. Sumisigaw ang mga tao habang ang mga umaatake ay mabangis na dumagsa, hindi nakapaghanda ang lahat. Lumalaban ang ibang kalalakihan, ngunit napakalakas ng puwersa ng kalaban. Si Flint at Blunted ay nananatili sa kanilang posisyon, matatag na kumakalaban. Nasusunog ang mga kubo sa paligid nila. Pinapabilis ni Paul ang pagdala ng kanyang pamilya sa isang walang lamang balon at itinatago sila sa loob, nagdarasal na hindi sila makita. Nakita ng isang mananakop at mabilis na sumugod. Pinababa ni Paul ang kanyang asawa at anak ng mabilis bago siya bumalik upang harapin ang umaatake. Ang labanan ay desperado at magaspang, nagtapos lamang ng patay ni Paul ang lalaki gamit ang kanyang sariling lakas.
Bumulong siya sa kanyang pamilya na siya ay babalik, pagkatapos ay tumakbo patungo sa baryo upang protektahan ang iba. Nakita niya si Flint na nakikipaglaban sa isang bihasang mandirigma. Tumalon si Pau at iniligtas ang kanyang ama, lumalaban gamit ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit bago niya mapabagsak ang kaaway, pumasok ang leader ng raider at siya ay nahuli. Si Blunted ay nahuli sa isang lambat at ang natitirang mga lalaki ay pinagsama-sama. Isang mandirigma, may itim na mga mata, malupit at sabik sa dugo, ay sinubukan pabagsakin si Paul sa mismong lugar. Pinahinto siya ng pinuno. Nais niyang buhay ang bihag at sa maagang sandaling iyon, nadulas si Pau at tinawag ang kanyang ama. Inwal, masaka. Narinig ng malupit na mandirigma ang salita at mumiti bago pinatay si Flint sa harap ni Pau. Samantala, si Masa, ang lalaking kilala bilang Middle Aye, ay kinatatakutan dahil sa kanyang malupit na kakayahan. Biglang hinampas si Pau at nawalan ng malay. Nang magising si Pau, siya ay nakatali sa mga kawayan kasama ang mga kaligtas na mga lalaki. Sumigaw si Blunted sa galit habang hinihila at inaabuso ang kanyang asawa. Sinusubukang ipagtanggol ang sarili gamit ang kaunting lakas na natitira sa kanya. Nag-scan si Pau. Hinahanap sa paligid ang anumang tanda ng kanyang pamilya. Nanatiling walang galaw ang balon at nakaramdam siya ng ginhawa sa kaalaman na sila ay nakatago pa rin. Ang bayan, na minsang puno ng tawanan at maiinit na gabi, ay ngayoy isang parang lupang abo at bangkay. Bago umalis, napansin ng isang raider ang lubid na patungo sa ilalim ng balon. Bumagsak siya ng mabigat na bato sa balon at pinutol ang lubid. Nagtamo ng pinsala sa paa ang batang anak ni Paul, ngunit nanatili silang buhay, naghihintay ng tahimik. Para kay Pau, ito'y nagpapatunay na mayroong pang pag-asa na buhay ang kanyang pamilya. Ang mga raider ay kumikilos ng may tiyak na layunin, kumukuha ng mga bihag mula sa mga liblib na nayon sa kalaliman ng gubat. Sila ay naglilingkod sa isang makapangyarihang hari ng maya. At dahil sa tungkuling iyon, ipinagbabawal ni Zero Wolf, ang kanilang pinuno, ang pagpatay sa mga buhay na bihag. Hindi nagtagal, napagtanto ni Pau na ang mga tribo na nakilala niya ilang araw na ang nakalipas ay nahuli rin. Nakatali kasama ng iba, nagsisimula ang mahabang martsa. Sa gitna ng makakapal na gubat, ang mga matatanda ay nakatali na magkakatabi, naglalakad ng tahimik habang sinusundan sila ng kanilang mga anak na umiiyak para sa kanilang mga magulang. Pagdating sa ilog, ang pinakamatandang babae ay lumapit, nangako sa mga natatakot na bata na alagaan niya sila. Ang mga magulang ay maaari lamang mag-alay ng huling panalangin, hinihiling sa kanilang Diyos na bantayan ang kanilang mga anak sa oras na hindi nila magawa. Samantala sa tuyong balon, ang asawa ay inaalagaan ang kanilang anak na lalaki. Walang ibang kagamitan, ginagamit niya ang mga makating langgam upang isara ang sugat. Hinahayaan ang mga insekto na kumapit sa balat na parang buhay na tahi. Habang nagpapatuloy ang mga bihag sa makipot na daang patag na bangin, tumataas ang panganib sa bawat hakbang. Ang sugatang lalaki na nakatali sa likod ni Pau ay nawala ng balanse at nahulog, hinihila ang buong linya patungo sa gilid. Pinapanood ni Middle Eye nang hindi iniaangat ang kamay upang tumulong, naghihintay na makita kung sila ay makakaligtas. Si Pau ay tinutukod ang kanyang mga paa at kumakapit pataas, hinihila ang iba kasama niya. Sa pamamagitan ng paghawak sa isang ugat para sa balanse, nagagawa ni Pau na iligtas ang buong grupo. Ngunit pagkapunta nila sa ligtas na lugar, pinuputol ni Middle Eye ang lubid at hinulog ang sugatang lalaki sa bangin. Nang tanungin siya ni Zero Wolf, sinabi ni Middle Eye na pinabagal sila ng lalaki. Pinagalitan siya ng leader dahil malinaw na ipinapakita ang pagsuway nito sa kanya. Si Middle Eye ay umatras, ayaw hamunin ang kanyang commander. Sumasapit ang gabi at nagpapahinga ang mga raiders. Isinulong ni Wolf ang kanyang anak, pinaangat niya mula sa pagiging trainee hanggang sa pagiging ganap na mandirigma. Bumulong si Blunted na papatay siya ng isang kaaway bago siya mamatay. Tahimik na nakikinig si Paul at nananalangin. Sa halip, humiling siya ng isang bagay lamang, na manatiling malinaw ang kalangitan. Dahil ang ulan ay maaaring magbaha sa balon kung saan nagtatago ang kanyang pamilya. Kinabukasan, dumadaan ang grupo sa isang nasunog na nayon na may tanda ng sakit at karamdaman. Isang batang babae ang nakatayo sa tabi ng kanyang patay na ina, ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Pinapanatili ng mga mandirigma ang kanilang distansya, itinutulak siya gamit ang tungkod. Ngunit habang siya ay umaabot sa kanila, nagbabago ang kanyang ekspresyon, halos parabang may ibang nagsasalita sa pamamagitan niya. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Pau at nagbigay siya ng babala sa mga raider. Sinasabi niya tungkol sa isang araw na malapit ng lamunin ng dilim at isang lalaking may dalang espiritu ng jaguar. Sinasabi niya na muling babangon mula sa putik at lupa ang lalaking ito. Kumakalat ang kanyang mga salita sa grupo, nag-iwan ng tahimik na pagkabalisa. Di kalaunan, narating ng mga bihag ang mga gilid ng isang malawak na lungsod ng maya na pinamumunuan ng isang makapangyarihang hari.
Ang unang tanawing sumalubong sa kanila ay isang bukirin ng mga pagod na alipin na nagbibigkis ng quicklime hanggang sa maging maputlang alikabok na kumakalat sa hangin na parang hamog. Higit pa roon ay makikita ang mga sirang ani at tuyong ilog, mga palatandaan ng lupang nahihirapang mabuhay para kay Pau at sa iba pa na lumaki sa gitna ng kagubatan. Lahat ay tila kakaiba at nakakahambalang damdamin. Habang mas lumalalim sila sa lungsod, nasasaksihan nila ang mga antas ng lipunan na naiiba sa anumang kanilang nakita noon. Ang mga sapilitang manggagawa ay umuyuko sa mabibigat na gawain, ang mga mangangalakal ay nakikipag-ayos at masikip na mga pamilihan. Umaabot ang mga pulubi na walang laman ang mga kamay, at mayayamang maharlika lumakad sa pamamagitan ng pininturahan balat, maliwanag na jade, at masalimuot na damit. Nagniningning sa ilalim ng araw. Minsan sa loob ng mga lansangan, ang mga bihag ay hiwalay. Ang mga kababaihan ay ipinagbibili sa pagkaalipin, sinusuri ng bawat isa tulad ng ari-arian. Ang biyana ni Blonted ay walang gustong bumili dahil sa kanyang edad. Ang mga lalaki, gayunpaman, ay pininturahan ng kulay asul at nagmartsa patungo sa isang napakataas na piramide kung saan isinasagawa ang mga sakripisyo upang parangalan ang Diyos na si Kukulkan. Naniniwala ang mga tao na tanging dugo lamang ang makakapagpanumbalik sa kanilang namamatay na lupa. Habang naglalakad ang mga lalaki sa mahabang batong daan, napansin nila na ilang ulo ang nahuhulog sa unahan nila. Mabigat ang takot na bumabalot sa kanilang bibig. Sa tuktok, isang pari ang nagpapatay ng isang lalaki sa harap ng malamig at mapanuring madla. Ang kaibigan niya ay hinila pasulong at ang kanyang buhay ay nagtapos sa ilang sandali. Nang sipaw na ang kasunod, humiga siya sa bato at tumitig pataas habang nagsisimulang magdilim ang araw. Ang solar eclipse ay dahan tumakip sa kalangitan. Huminto sandali. Dahang tumatakip sa kalangitan, ginagawang kakaiba ang liwanag ng araw sa anino. Nalilito ang tagapagpatupad ng parusa. Tumingin siya sa hari pagkatapos sa mataas na pari. Tahimik na sinalihan siya ng hari na ipagpatuloy, ngunit ang mataas na pari ang umatras pasulong sa halip. Ipinahayag niya na nasisiyahan ang kanilang Diyos, at kung matatanggap ang alay, babalik ang anak. Nang magsimulang mawala ang anino ng paglubog ng araw at muling sumilip ang liwanag, ang mga tao ay nagagalak, naniniwalang nagtagumpay ang kanilang mga ritual. Ang mga natitirang bihag ay pinatawad mula sa handaan, ngunit hindi sumusunod ang awa. Sa halip, iniutos ni Zero Wolf na dalhin ang mga lalaki sa lugar ng pangangaso. Simple lang ang mga patakaran. Tatakbo ang mga bihag at papatayin sila ng mga mandirigma mula sa likuran. Ang sinumang makaligtas sa mga palaso ay itatapos ng anak ng pinuno na naghihintay sa malayong dulo. Dalawang lalaki ang pinakawalan muna, kabilang si Blonted. Kakaunti lamang ang kanilang mga hakbang bago tamaan ng mga palaso. Wasakin sila. Pagkatapos, pinilit si Pau at isang bihag na tumakbo. Patagilid ang takbo nila, umiwas hanggat kaya, ngunit sa huli ay pareho silang tinamaan at gumuho. Habang lumalapit ang anak ng leader para tapusin sila, hinawakan ni Blonted ang kanyang paa gamit ang natitirang lakas, sapat upang pabagalin siya. Pinutol ni Pau ang palasong naipit sa kanyang tagiliran at isinaksak sa anak ng leader na dahilan ng pagkamatay nito. Sobrang nabigla ang mga mangangaso. Isang bihag ang pumatay sa anak ng pinuno. Sa isang iglap, umatake ang buong grupo. Pagkatapos ng pagkahulog ng paa habang nag-aalangan sa ligaw na lugar na may layunin lang na mabuhay, tumakbo si Jaguar Pau ng kasing bilis ng ipinapakita ng kanyang pangalan, kahit na mayroon pang palaso na nakabaon sa kanyang laman. Ngunit dito, hindi na siya ang mangangaso, siya ang huntingin. Dumadaan siya sa mga katawan na nasa lupa at pumasok sa malalim na kabubatan, umaakyat sa mataas na puno upang makabawi ng hininga. Lumipas sa ilalim niya sina Wolf at ang kanyang mga kasama nang hindi napapansin, ngunit isang patak lamang ng dugo ni Paul ang nahulog sa balikat ng isang mandirigma na nagbunyag ng kanyang taguan. Sandali. Wait, darling. Bago pa nila siya makita, may isang bagong panganib na lumilitaw. Ang puno na inakyatan ni Pau ay pag-aari ng isang inang jaguar, at siya ay nagalit, ang kanyang mga kalamnan ay nakaunat. Habang muling nagtatagpo ang mga mandirigma sa ibaba, sa wakas ay nakikita nila ang dugo at kumakalat upang maghanap ng maingat. Wala nang ibang pagpipilian si Pau kundi tumakbo muli. Hinahabol siya ng jaguar. Pero! Pinipilit niyang dumiretso patungo sa mga ngaso. Isa sa mga mandirigma, na hindi alam ang hayop sa likod niya, ay pumasok sa daraanan ni Pau at agad na nasaktan ng mga panga ng jaguar. Ang iba ay rumagasa, pinapatay ang hayop, ngunit namatay ang kanilang kasama. Ilang sandali matapos iyon, nagsisimulang magbulong-bulungan ng may kaba. Isang mandirigma ang nakakaalala ng hula ng may sakit na babae, ang araw ay napalitan na ng dilim. At ngayon, isang jaguar ang lumitaw.
Tahimik siyang pinatahimik ng Zero Wolf, iginiit na hindi dinala ni Pao ang hayop, siya lamang ay tumatakbo mula rito. Inuutusan niya silang ipagpatuloy ang panghuhuli. Samantala, pinipisil ni Pao ang balat ng puno sa kanyang sugat upang pabagalin ang pagdurugo at patuloy na gumagalaw sa gabi. Pagdating ng umaga, isa pang mandirigma ang kagatin ng ahas na nagpapasidhi ng takot, ngunit pinipilit silang magpatuloy ni Zero Wolf. Sa huli, kanilang napipisil, tinatapakan, at pinapaputok ang lahat ng kanilang mga sandata, ngunit nakalusot siya sa mga palaso at narating ang gilid ng isang malawak na talon. Alam niyang magiging madaling target siya sa bukas na tubig, kaya pinili niya ang nag-iisang natitirang opsyon sa pamamagitan ng pagtalon. Tumama siya ng malakas sa pool sa ibaba, ngunit nakaligtas. Tumatawag sa kanila, binalaan niya ang mga mandirigma na ito ang kanyang kakahuyan noong siya ay bata pa at hinahamon silang sundan siya kung matapang sila. Isang lalaki ang nagmumungkahi na bumaba sa paligid ng talon, ngunit pinatay siya ni Zero Wolf sa mismong lugar dahil sa pagkwestiyon sa utos niya. Isa-isa namang sumunod ang iba, tumatalon sa pool sa ibaba sa bawat paglukso, isang lalaki ang bumangga sa bato at namatay sa tama. Habang sila ay nabibigo sa tubig, si Pao ay nahulog sa isang bahagi ng makakapal na putik. Sa isang sandali, hindi siya makagalaw. Pagkatapos, mula sa mismong putik, nakalabas siya. Tulad ng ipinangako sa propesya ng babae, mabilis niyang binalot ang isang dahon sa pugad ng galit na mga bubuyog at itinapon ito sa kanila na biglang sumabog sa paligid nila. Binibigyan si Paul ng mga mahalagang segundo na kailangan niya upang makatakas ng mas malalim sa kabubatang higit niyang kilala kaysa kanino man. Samantala, sa balon, muling itinatapon ng kanyang asawa ang tali at sinusubukan umakyat, ngunit natanggal ang kahoy at siya ay bumagsak pabalik, hawak ang kanyang tiyan habang umiigting ang sakit ng pagbubuntis. Sa gubat, natagpuan ni Pao ang isang palaka na may lason at inilagay ang lason nito. Pagkatapos, pinahid niya ang putik sa isang bato at gumawa ng peking daan na paikot-ikot sa paligid ng mga puno. Nang matapos siya, nagtago siya sa dilim at naghintay. Sandali lang, dumating ang mga mangangaso at mabilis na lumampas sa kanya. Sinundan nila ang peking daan, hindi alam ang panganib sa likod nila. Tahimik na lumabas si Pao at pinutok ang lason sa huling lalaki sa linya na bumagsak ng walang ingay. Ngunit sa gitna, napansin ni Middle Eye ang pagbabago sa hangin at tumakbo pabalik na handa para sa huling labanan. Magkaharap ang dalawa na puno ng galit. Nakita ni Pao ang sandata ng bumagsak na lalaki at umatake. Unang umatake si Middle Eye at hinampas ang noo ni Pao na nag-iwan ng manipis na bakas ng dugo. Ngunit hindi ito humina. Hinawakan niya ang sandata, pinabagsak siya, at sa wakas ay nabawi ang karangalan para sa kanyang ama. Nagsisimulang umulan, unay malambot, pagkatapos ay tumitinding hanggang sa unti-unting mapuno ang balon kung saan nakulong ang kanyang pamilya. Mabilis na bumalik si Pao at nangako na babalik siya, pagkatapos ay muling nawala sa kabubatan. Dalawang natitirang mga ngaso ang nakarating sa balon at nakita ang kanyang pamilya na nahihirapan sa ibaba, ngunit binaliwala nila ito at nagpatuloy sa pagsunod sa kanya. Nagmadali si Pao sa gitna ng mga puno, ngunit tinamaan ng palaso mula kay Zero Wolf. Hinugot ni Zero Wolf ang kanya sandata at nagpatuloy sa paglakad papunta kay Pao. Zero Wolf na umaatake gamit ang isang bato na kutsilyo, ngunit siya ay napunta mismo sa bitag ng baboy ramo at natagpuan ang kanyang katapusan. Bawat hakbang ay iniinda ni Pao ang sakit, ngunit nagpapatuloy siya dahil ang kanyang pamilya ay naghihintay. Hinahabol siya ng huling dalawang mga ngaso hanggang sa baybayin. Lahat ng tatlo ay huminto nang makita nila ang mga barkong sumusulpot mula sa alon ng dagat, mga barkong Kastila na dumarating sa lupa habang nakatitig ang mga ngaso sa mga estranghero na tila naguguluhan. Tahimik na umalis si Pao papasok sa gubat, pabalik sa balon. Ipinanganak ng kanyang asawa ang isang sanggol na lalaki, halos hindi na niya kayang suportahan ang kanyang sarili sa tumataas na tubig. Nang halos mawalan na siya ng lakas, bumalik si Pao at pinakawalan sila. Pinagsama niya ang kanyang pamilya habang unti-unting humihina ang ulan sa paligid nila. Tahimik na nagtataka ang kanyang asawa kung dapat ba silang lumapit sa mga estranghero, pero tumanggi si Pao. Sabi niya, kailangan nilang bumalik sa kabubatan, ang lugar na humubog sa kanila at nagpapanatili ng kanilang espiritu na buhay. Salamat sa pananatili at panunood sa recap na ito. Sana ay naramdaman mong sulit ang iyong oras dito. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, malayang magbigay ng like at ibahagi ang iyong mga saloobin. Ang iyong suporta ay tunay na nakakatulong sa aking paglago. Kita-kits sa susunod na video.